Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Asan mo na ba na ikaw ay talikuran ng iyong minamahal? Aklat ng Awit 22 verse 1, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Bakit nga po ba na si Jesus ay pinabayaan at iniwan ng Diyos sa pagkapako niya doon sa krus? Mayroon po akong inihandang tatlong kadahilanan upang tayo po ay ma-inspire at tayo po ay matuto at lumakad tayong may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang una pong dahilan, bakit po siya iniwan at tuloy na pinabayaan ng Diyos Ama? Una, pinabayaan si Jesus upang di kaniya mapabayaan. Isang araw po ako ay nagbabasa at nag-Facebook, nakita ko po na pinost po ng aking pong asawa ang bagay po na ito at nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang sabi po ng post niya, ang isda nung likhain ng Diyos, nagsalita ang Diyos sa tubig o sa karagatan. Ang puno nung likhain ng Diyos, nagsalita ang Diyos sa kalupaan. Ngunit nang likhain niya ang tao, ang sabi ng kasaysayan sa aklat ng Henesis, nagsalita ang Diyos sa kanyang sarili. Let us make man in our image, in our likeness. Kaya nga ang sabi ng kanyang post, kapag inalis mo ang isda sa tubig, mamamatay yung isda. Kapag inalis mo ang puno sa lupa, mamamatay yung puno na ito. At gayon din ang mangyayari kapag ang tao na disconnect, umalis, o lumayo sa Diyos, tunay na siya ay mamamatay. Ito po ay isang katotohanan na dapat po natin naunawaan na lahat ng tao ay namatay dahil po sa kasalanan na ginawa ng unang tao, si Adan at si Eva na ating pong minana. We died because we were disconnected from God because of sin. Sabi po ni San Pablo, walang matuwid, wala ni isa dahil lahat sila ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian. May isa pong napakagandang awitin na nais ko pong basahin o awitin ng ilang bahagi. Ang sabi po dito, I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amen. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang ibinahagi sa sangkatauhan na tayo ay napatawad. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay tunay na pwedeng mapatawad dahil ang Panginoon Jesucristo ay pinabayaan ng Diyos. Bakit nga ba si Jesus ay pinabayaan at iniwan ng Diyos? Ang sabi po ng Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya. Ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Nagsilbi pong kasalanan, ang krus na pinasa ng Panginoong Jesucristo. At upang ang kasalanan natin na pinasa ng Panginoong Jesucristo ay mapatawad, mahugasan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, kinakailangang pabayaan ng Diyos na gawin ng bugtong na anak na si Jesus ang kanyang ministry. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, tayo ay matubos at mabuhay. Ito ay isang sakripisyong tunay na ginawa ng bugtong na anak ng Diyos. At ito rin ay sakripisyong tunay na ginawa ng Diyos Ama na nasa langit. Alang-alang sa iyo. Alang-alang sa bawat isa sa atin. Ang ikalawang dahilan po, pinabayaan si Jesus upang ikaw ay mapagpala. Ang post po na aking pong binanggit kanina ay nais ko pong ituloy. As sabi doon, water without fish is still water. Ang tubig, kapag walang isda, ay nananatili itong tubig o dagat. Ang lupa o kalupaan ay nananatiling lupa kahit wala po itong puno. No? At ang Diyos, kahit wala ang tao, nananatili siyang Diyos. Ngunit ang tao, kapag wala ang Diyos, siya ay wala. No, God without man is still God.
But man without God is nothing. Walang saysay, no, walang halaga ang buhay ng tao kung wala ang Diyos sa kanya. Ang solusyon po dito ay kinakailangan makipag-reconnect tayo sa Diyos sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Panginoon. No? Kaya ang lahat ng mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus, sa lahat ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ay tunay na, sabi na pala nakasulatan, tayo ay maliligtas at magmamana ng maraming mga bagay na patungkol sa buhay na espiritual. Share Jesus. Subscribe and Subscribe, share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.